Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, tunay nga po na Ikaw ay makapangyarihan. Ikaw ang siyang nakasasaklaw sa lahat ng bagay, sa buong mundo, kalawakan at saan man, Panginoon. Panginoon, pinupuri ka po namin at sinasamba. Ikaw po ang Diyos mula sa walang hanggan, mula sa walang hanggan. Ikaw po ang aming banal na Diyos. Ikaw ang nakakaalam sa lahat ng bagay. Mahabagin, mapagpatawad, mabiyaya, at nagmamahal po sa amin. Panginoon, sa hapon pong ito, kami po ay naparito, hindi po dahil kami ay mga perpekto. Subalit, alam po namin, sa mga nakalipas na mga araw, kami po ay somehow nakagawa po ng pagkakamali, pagkakasala po sa iyo. Nagkulang po kami. Kulang po kami sa kaperpektuhan mo. Kami po ay lumabag. Kaya't Panginoon, iningi po namin ng kapatawaran ng lahat ng ito. We seek, Lord God, your grace and mercy sa hapon pong ito. At Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, we take this opportunity at tinataas po namin ang lahat, Panginoon, ng mga pangyayari sa aming kapaligiran, mula sa aming pong bansa, sa mga namumuno po, dalangin po namin na kayo po ang patuloy na magbigay ng kaliwanagan po sa kanila at dalangin namin na sila man, Panginoon, ay makarinig ng mabuting balita at maniwala at maligtas. Ganon din po, Panginoon, sa mga kababayan po rin namin na mga naapektuhan ng bagyong ito, Panginoon, dalangin namin ang pag-iingat po para sa kanila at pagkalinga. Naway gamitin mo po ang pagkakataon na ito upang sila ay mapalapit po sa iyo. Makatanggap, Panginoon, ng biyaya, Panginoon, sa iyo. And Father, we pray to you, Lord God, sa aming kalipunan, marami po sa amin ay mga may pinagdaraanan sa pisikal, mga nagkakaroon ng sakit. Dalangin po namin, Panginoon, ng iyong habag sa iyong kalooban, nawa po ay makatanggap po sila ng kagalingan. Dalangin po namin at naaalala po namin ang nanay ni Brother Shad. Dalangin po namin na will you comfort her, Lord God, sa kanya pong pinagdaraanan ngayon. And even, Lord God, si Brother Shad and Sister Tiffany, Panginoon, patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan. Comfort, Lord God, sa lahat po ng pinagdaraanan po nila. Maging sa mga iba po naming mga kapatid na maaaring silently suffering, Lord God, kayo rin po, Panginoon, ang umabot po sa kanila. Alam po namin na marami po ang may pinagdaraanan sa mga panahong ito. Lord, maging Panginoon sa amin ding mga mahal sa buhay, na mga dumaraan din naman sa pagsubok sa pisikal, Panginoon, mga nagkakasakit. Dalangin din po namin ng habag mo para po sa kanila. Nawa po, Lord God, sa kalagitnaan ng mga pagsubok na ito, makita po nila ang liwanag mo. Makilala po nila kayo, Panginoon, at patuloy na umasa sa iyong tulong at biyaya. Panginoon, ganun din sa mga dumadaan sa suliraning pinansyal. Kami po umaasa, Panginoon, na kayo po ang nagbibigay at nagkakaloob ng kakayahan sa amin. Dalangin po namin ng iyong probisyon, Panginoon. Ganun din, Lord God, sa mga problema, Panginoon, sa relasyon, sa pamilya, kaibigan, kamag-anak, maging sa mga kamanggagawa o kamag-aral. Dalangin po namin, bigyan niyo po kami, Panginoon, humingi po kami ng kakayahan mula sa iyo na magpatawad at humingi rin naman ng tawad. Father God, we pray now, Lord God, for this church
Grace Fellowship Church. Kayo po ang patuloy na manguna po sa amin at ang direksyon po namin ay patungo po sa iyo. Patuloy, Panginoon, nagabayan niyo po kami sa pamamagitan ng iyo pong salita. And habang kami po ay nagtitipon ngayon, Panginoon, hinihiling po namin nawa, Panginoon, walang ibang maitaas at walang ibang mapapurihan kundi ikaw lamang, Panginoong Hesus. Tanging pangalan mo lamang ang siya naming luwalhatiin sa aming puso, kaisipan at sa aming mga pananalita at sa aming mga ginagawa. Nawa, Panginoon, kung kami man ay bumabagsak, Panginoon, sa kasalanan ng pagmamataas, Panginoon, we ask you, dinadalangin po namin yung aming pong mga kaisipan na matataas. Panginoon, durugin mo. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pagkaunawa at kakayahang magpakumbaba. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po kami, Lord God, ng patuloy na kalakasan na gawin po ang iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Isang mapagpalang hapon at maulang hapon po sa ating lahat. Mukhang kaya ng sinabi ni Brother JC ay marami ang naapektuhan. So welcome po sa ating fellowship. At ako'y nagpapasalamat at isang malaking pribileyo at nakarating din po ang aking pamilya sa hapon pong ito. Nandun lang po sila sa bandang kaliwa. Praise God po. Kahit na bagyo. Galing po sila ng malayo. So, sa ating pong pag-aaral ngayon, sa panimula po, ito po ay patungkol sa kasalanan ng pagmamataas or the sin of pride. Ito pong kasalanan ng pagmamataas ay sobrang banayad o hindi kapansin-pansin. No? Patawarin sana ako ng asawa ko pero ginamit ko pa rin yung ilustrasyon. Para siyang body odor. Alam na ng lahat ng nasa paligid pero yung tao hindi pa natin alam po. And then, ito pong kasalanan ng pagmamataas is so damaging, nakakapanira po, hindi lamang po sa tao mismo na nagmamataas kundi sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sumisira po ito sa maayos na pagsasamahan, sumisira po ito sa pagkakaisa, sa mga relasyon, kung hindi po ito itutuwid. Kaya po napakahalaga na ito po ay i-address, i-check, ituwid. At yan po ang gagawin sa atin ng mga talata po na ating pag-aaralan ngayon. So, salamat po sa Panginoon, sa pamamagitan ni Apostol Pablo, ay may pagtutuwid na mapapakinggan po tayo. Ating pag-aaralan po ang pagtutuwid na ginawa niya sa mga taga-Korinto. Samahan niyo po kong basahin ang unang Korinto, Kabanata 4, mga talatang 6 hanggang 13. Maaari po bang tayo tumayong lahat? Samahan niyo po kong basahin ng malakas. Ito po ang sinasabi. Mga kapatid, ang mga bagay na ito ay ginamit kong halimbawa sa aking sarili at kay Apollos para sa inyo, upang sa pamamagitan namin ay matuto kayo na huwag lumampas sa mga bagay na nakasulat, upang sino man sa inyo ay huwag magmataas laban sa iba, sapagkat sino ang nakakakita ng kaibahan mo, at ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo, bakit mo ipinagmamalaki na parang hindi mo tinanggap? Kayo ay mga busog na. Kayo ay mayayaman na. Kayo ay naging mga hari nang wala kami. Ibig ko sanang kayo ay maging hari upang kami rin ay maging haring kasama ninyo. Sapagkat iniisip ko na kaming mga apostol ay ipinakita ng Diyos na kahuli-hulihan sa lahat, kagaya ng mga taong nahatulang mamatay, sapagkat kami ay naging panoorin ng sanlibutan, ng mga anghel at ng mga tao.
Kami mga hangal alang-alang kay Kristo, ngunit kayo'y marurunong kay Kristo. Kami ay mahihina, ngunit kayo'y malalakas. Kayo ay mararangal, ngunit kami ay walang karangalan. Hanggang sa oras na ito ay nagugutom kami, nauuhaw, mga hubad, binubugbog at walang tahanan. At kami gumagawa sa pamamagitan ng sarili naming mga kamay. Bagaman nilalait, kami ay nagpapala. Bagaman inuusig, ay nagtitiis kami. Bagaman mga sinisira ang puri, kami ay nakikiusap. Kami naging tulad ng basura sa sanlibutan, dumi ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po ay makakaupo na. Ang pamagat ng ating pong pag-aaral, itaas si Kristo, hindi ang tao. Pero may subtitle po ako, ang daan sa tunay na pagkakaisa. Dalawang bahagi lamang po, pero baka yung dalawang bahagi umabot ng kung anong oras. Bibilisan ko po. Una, ang pagmamataas ng tao ay dapat iwasan mula sa talatang 6 hanggang 8. Ikalawang bahagi, ang pagpapakumbaba para kay Kristo ay dapat tularan mula sa talatang 9 hanggang 13. Sa unang bahagi, ang pagmamataas ng tao ay dapat iwasan. Sa talatang 6, unang bahagi po nito ay makikita natin na ang mga Kristiyano ay dapat huwag lumampas sa nakasulat. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Muli sa talatang 6, sinabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, ang mga bagay na ito ay ginamit kong halimbawa sa aking sarili at kay Apolos para sa inyo. Anong ibig sabihin nitong sinabi na ito ni Apostol Pablo? Ito po ay pumapatungkol sa mga bagay na kanyang sinabi na sa mga naunang talata. Kung paanong itrinato at ano ang pananaw ni Apostol Pablo sa kanyang sarili at sa mga kasama niya, kagaya ni Apolos at maging na rin ni Apostol Pedro. Ano ba ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga nakalipas na talata? Atin pong balikan ng mabilis lamang kung ano yung mga nasabi na niya. Sabi sa Kabanata 3, talatang 6 hanggang 9, sila po ay mga magsasaka, tagapagtanim lamang, tagapagdilig lamang. Subalit, ang Diyos mismo ang nagdudulot ng paglago. Sa talatang 3, Kabanatang 3, talatang 10 hanggang 15, sinabi naman ni Apostol Pablo na sila ay mga tagapagtayo lamang kung saan ay ang pundasyon ay ang mismong Panginoong Hesus. Chapter 4, verses 1 to 5, makikita naman po natin na sinabi ni Apostol Pablo na sila po ay mga alipin at mga katiwala ng ating Panginoon at ang Panginoon mismo ang huhusga sa kanila. Ginamit ni Apostol Pablo ang mga mabababang paglalarawang ito, mababang instrumento ng Diyos sa kanilang sarili, kay Apostol Pablo, Apolos, kay Pedro, para sa kapakanan ng mga taga-Korinto. Bakit? Dahil patuloy po nilang binibigyang galang at pinaparangalan ang mga tao na lagpas na at hindi natama sa kung ano ang nasusulat. Upang ito ay mahinto at maiwasan, ito ang sabi ni Apostol Pablo sa kanila. Sa talatang 6 muli, sabi niya, huwag lumampas upang matutunan ninyo na kayo ay huwag lumampas sa mga bagay na nakasulat. Ano ba ang mga bagay na nakasulat? Ito po ay pumapatungkol sa kontekstong ito sa mga binanggit din ni Apostol Pablo. Yung mga quotations po niya mula sa Lumang Tipan. Very quickly, ito po yun. Unang Korinto, chapter 1, verse 19, ito po ay kinuha niya sa Isaiah 29, verse 14. Ito ay nagsasabi patungkol sa pagwawasak ng karunungan ng tao. Sinabi rin po niya, kinuha niya rin po ang mula sa Jeremias, chapter 9, verses 23 to 24. Yun ang ating scripture reading kanina. Ito po ay pumapatungkol na tanging ang tunay na kaalaman at karunungan tungkol kay Kristo ang makapagliligtas.
kaya't siya lamang ang dapat itaas. Kinuha rin niya po ang Isaiah chapter 64 verse 4 na nagsasabing tanging ang Diyos lamang ang magbibigay ng kaunawaan at karunungan sa mga bagay na ihanda niya para sa mga mananampalataya. Isaiah 40 verse 13, tanging sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng banal na spirito at banal na salita, mauunawaan ng mananampalataya ang kaisipan ng Panginoon. Sa Job chapter 5 verse 13, ang kamangmangan ng karunungan ng tao, ito ay hindi makapagliligtas at hindi rin naman makahahadlang sa paglago ng iglesia. And then lastly, kinuha niya rin po't binanggit ang mula sa awit 94 verse 11, ang pangangatwiran at karunungan ng tao ay walang halaga. Pinaalalahanan po sila ni Apostol Pablo ng makiilang ulit sa mga nakalipas na talata patungkol po sa mga nasabi na sa lumang tipan, sa mga nakasulat na. Ito pong mga talata na ito ay pumapatungkol sa kawalang halaga ng karunungan ng tao na sa mga taga-Korinto ay kanilang pinapahalagahan at minamahal. Ito po ay hindi makapagliligtas o makatutulong sa kanila o hindi rin naman makapipigil sa plano ng Diyos para sa iglesia. Ito po, ang karunungan ng tao ay tuluyan at lubusang wawasakin ng Diyos. At tanging ang karunungan lamang ng Diyos at siya nga ang Panginoong Hesus ang siyang makapagliligtas sa ating mga makasalanan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo lamang po ang makapagbibigay ng buhay sa ating mga patay sa kasalanan, ng kaunawaan at kakayahang tanggapin ang katotohanan mula sa Diyos. Kaya nga, isang kahangalan, isang kamangmangan, ang parangalan, ang sinuman, base po sa karunungan ng tao o magtiwala dito. Kaya nga, kung kukunin ito ng mga taga-Korinto at pahalagahan ng sinabing ito ni Apostol Pablo, hindi sila lalagpas sa kung ano ang nakasulat. I'm sure marami pa po tayo kung sasaliksikin natin ang lumang tipan, marami pa po tayong makikita na nakasulat patungkol sa pagpaparangal sa mga tagapagturo. Sa kontekstong ito, yun po ang ginamit ni Apostol Pablo. Kung ito po kanilang papahalagan, hindi nila paparangalan at papahalagan ng sinumang mga tagapagturo nila na umaabot na nga sa punto sa ating pag-aaral na sila ay nakikipag-away na sa isa't isa. Igalang at parangalan ang mga taong nagtuturo ng higit sa nakasulat. Yan po ang paalala ni Apostol Pablo sa kanila. Subalit, kung atin din naman pong sasaliksikin ang Biblia, ay hindi naman po sinasabi ng Biblia na bastusin natin ang ating mga tagapagturo o huwag natin silang igalang. Makikita po natin sa unang taga-Thessalonica, chapter 5, verse 12 to 13, sinasabi po doon na igalang at parangalan ng mga tagapagturo, hindi dahil sa kanilang alindog or dahil sa kanilang charm. Subalit sila ay mga tagapaglingkod ng Panginoon. Sa Hebreo, chapter 13, makikita naman po natin dito na dapat, sabi ng nagsulat sa Hebreo, sumunod at magpasakop. Sapagkat sa tuwing ipapangaral, sapagkat sa tuwing ituturo ng mga tagapagturo sa iglesia, ang kasulatan, ang mismong Biblia, ay kanila pong ine-exercise ang otoridad, hindi nila mismo, kundi ang otoridad ng Panginoon. Maliban po doon, yung mga ginagawa ng mga taga-Korinto na pagpapahalaga sa kanila ay lagpas na sa nakasulat. Alam niyo po, currently ito po ang uso or trend sa tinatawag na simbahan o iglesia or church. Minamahal ng tao,
pinapahalagahan at pinaparangalan ng tao kung sino ang mahuhusay magsalita, ang mga magagaling manghikayat, ang mga sopistikado, ang mga mapang-akit. Huwag mo nang isipin kung ang sinasabi nila ay mula talaga sa Biblia, basta't ang sarap pakinggan. Ang sarap makinig. Huwag na nating pansinin kung ano ang kanilang sinasabi. Yan po ang usong-uso sa mga sinasabing simbahan. At yan po ay nakakalungkot. Sa pagpapatuloy sa talatang 6, ikalawang bahagi, kung sila po ay hindi lumalagpas sa kasulatan, ito ang sabi ni Apostol Pablo, hindi rin po sila magiging mapagmataas upang ang sino man sa inyo ay huwag magmataas laban sa iba. Ito po ang ikalawang dahilan kung bakit inilapat, ginamit ni Apostol Pablo ang mababang larawan ng pagiging alipin at pagiging katiwala ng Panginoon sa kanilang mga sarili. Una, upang hindi sila lumampas sa nakasulat. Ikalawa ay upang walang magmataas laban sa iba. Ito po ang nangyayari sa loob ng iglesia sa Korinto. Sila po ay kumikilos na may mapagmataas na ugali sa isa't isa. Ang tingin po nila sa kanilang mga sarili ay mataas kaysa sa iba. Dahil po yun sa mga tagapagturo na kanila pong pinipili at pinapaboran. Ngayon yung salita pong mapagmataas or puffed up, ibig sabihin po lumobo or mamaga, to swell up. Kapag atin pong in-apply sa kanila, ibig sabihin, ang tingin po nila sa kanilang mga sarili ay lumolobo at namamaga. Baka hindi na sila makapagsuot ng t-shirt kung masyadong malaki na yung kanilang mga ulo. Yan po ay ginagawa nila dahil sa mga pinipili at pinapaboran nilang mga guro. Sila po ay nagiging mapagmataas. Ayun si Pablo. Aking paborito yan. Ayun si Pedro, ayun si Apolos. At ito po ay nagdudulot ng pagkakawatak-watak o dibisyon at pag-aaway-away sa kanilang kalagitnaan. Ito pong salitang pagmamataas, makailang ulit na binanggit ni Apostol Pablo dito po sa unang Korinto. Tignan niyo po nalamang sa inyong mga bahay sa chapter 4, verse 18, 19, chapter 4, 18, 19, chapter 5, verse 2, 8, verse 1, 13, verse 4. Ibig sabihin po, itong pagmamataas ay talagang sinasalot ang mga taga-Korinto. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila, hindi sila ang bida, hindi sila ang star ng iglesia. Muli, sila ay mga tagapagkatiwala lamang. Sila ay mga lingkod o alipin lamang, water boy. Hindi po sila ang bida sa iglesia. Hindi ang sino mang tagapagturo. At ang tanging persona na dapat maitaas sa loob ng iglesia at maluwalhati ay walang iba kundi si Kristo. Na siya una sa lahat ang dahilan kung bakit ang mga mananampalataya ay nasa loob ng iglesia. Kung bakit ang mga mananampalataya ay may nag-uumapaw na biyaya at pagpapala at pribileyo. Kung babalikan natin ang chapter 1 verses 1 to 19. Kaya nga kung maaalala po natin kung paanong sinimulan ni Apostol Pablo ang panawagang ito sa pagkakaisa sa loob ng iglesia ng Korinto, ito ang sinabi niya sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, nananawagan ako sa inyo. Mga kapatid, ito po ang
dapat mangyari po sa atin at gawin natin na tayo pong lahat ay maging maingat, maging mapagmatyag na hindi po lumayo sa kung ano ang nasusulat. Sapagkat sa oras na tayo po ay lumayo sa kung ano nasusulat sa Biblia, kung ano man ang ating dahilan, ito po ay kapaluluan na o pagmamataas na sa harapan ng Diyos. Kung ating gagawin ang mga bagay sa loob ng iglesia, sa ating sariling dunong at lakas, ito po ay pagmamataas. Ito po ay dapat nating alalahanin palagi. At tanging ang Panginoong Hesus lamang ang dahilan kung bakit tayong lahat ay narito. Kaya't siya lamang ang ating dapat itaas, ang ating Panginoon, ang ating Hari, ang ating nag-iisang tagapagligtas. Dapat ibigay natin ang kaluwalhatian tanging sa Panginoon lamang at hindi sa kung sino man sa loob ng iglesia. Verse 7, makikita naman po natin dito na hindi dapat ipagmalaki ang anumang hindi sa atin nagmula. Ngayon sa effort o sa pagsusubok ni Apostol Pablo na i-rebuke, ituwid ang mga taga-Korinto na patungkol sa kanilang pagmamataas na siyang nagdudulot ng pagkakawatak-watak, tinanong sila ni Apostol Pablo ng 3 katanungang ito na may pagka-sarkastiko or pangungutya. Itong 3 tanong na ito nagsisimula sa sino, ano, at bakit. Sabi niya, sapagkat sino ang nakakakita ng kaibahan mo? Yung salita pong kaibahan, ibig sabihin po ay mahiwalay. Sa ibang translasyon ay maging superior o nakaaangat. Kaya pag atin pong tinignan, pinagsama-sama ito, may pakahulugan po ito na ano bang naging dahilan? Sino bang naging dahilan kung bakit nagiging kakaiba kayo o nagiging mapagmataas kayo? Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan na magmalaki? At sabi ng ibang scholars, yung katanungan ito, pwede ring, who do you think you are? Sino ka ba talaga? Sino ba kayo? Sino nagbigay sa inyo ng karapatang magmataas? Ito po ay isang napakatinding paraan ng pagre-rebuke, pagpapaalala, pagtutuwid ni Apostol Pablo sa mapagmataas na ugali ng mga taga-Korinto. Ikalawang tanong, at ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? Mga kapatid, ito po ay nasa hibla ng pagiging Kristiyano natin. Ito po ay pundasyon at napakahalaga para sa ating mga Kristiyano. Ang ibig sabihin ko po ay ang biyaya ng Diyos sa bawat mananampalataya. Ano man ang meron po tayo, ay tanging sa biyaya lamang po ng Diyos. Hindi po natin ito pinagtrabahuhan, hindi po natin ito karapat-dapat para sa atin. Ang ating kaligtasan, ang mga biyaya, ang mga pagpapala, ang mga kaloob ng Espiritu para sa pagmiministeryo ay mulang lahat sa Diyos. Ito po ay mula lahat sa Diyos. Wala po tayong masasabi na, kaya ako ganito ay dahil pinagtrabahuhan ko ito. Kaya ako meron nito, kakayahan na ito, ay magaling ako. Wala po tayong masasabing ganun, mga kapatid. Ito po yung essence ng salitang grasya or grace or biyaya. Tinanggap po natin ang mga kaloob na ito mula sa Diyos at hindi po ito karapat-dapat sa atin, hindi po ba? At sa pagpapatuloy, sinabi ni Apostol Pablo sa kanila sa talatang 7, at kung tinanggap mo, bakit mo ipinagmamalaki na parang hindi mo tinanggap? Dahil po ang lahat ng bagay sa mananampalataya sa kanyang buhay ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos, wala pong karapatan at wala pong valid reason na magmataas ang sino man po sa atin.
Maaaring nalimutan ng mga taga-Korinto ang katotohanan ito, kaya't kung sila po ay umasta o kumilos, ay may pagmamataas. Maaaring nalilimutan nila na lahat ng meron po sila ay mula sa Diyos. Mga kapatid, dapat po nating paalalahanan palagi ang ating mga sarili na hindi po tayo karapat-dapat sa anumang bagay na mula sa Diyos, sapagkat tayo po ay mga makasalanan. At tanging sa biyaya lamang ng Diyos, kaya po tayo narito, kaya po tayo naligtas. Dahil lamang sa biyaya ng Diyos, kaya tayo kabahagi ng kanyang pamilya, ang iglesia. Dahil lamang sa biyaya ng Diyos, kaya po tayo nakakapaglingkod sa Kanya. Dapat po, tayo ay magpakumbaba dahil sa katotohanan na ito. And then verse 8, makikita naman po natin ang katotohanan na hindi po dapat kumilos na para bang ganap at wala ng pangangailangan ang mga mananampalataya. Ito pong talatang 8, generally, ay tinatanggap po sa mga commentators at scholars na ironic or kabalintunaan or kabaligtaran at sarkastiko, mapang-asar. Itong binanggit niya ito upang ituwid ang mga taga-Korinto. Binanggit ni Apostol Pablo ang mga sinabi niya sa talatang 8. Una, sinabi niya, kayo ay mga busog na. Ibig sabihin, wala na silang sa kanilang kaisipan, masaya na sila o nasisiyahan na sila. Wala na sila pang kailangan. Dahil saan? Sa kaisipan nila, dahil sa kanilang mga karunungan, sariling karunungan. At dahil sa mga tagapagturo nila na mauhusay magsalita. Kaya nga iniisip nila na sila ay busog na sa espiritualidad. Subalit ang nakalulungkot sa katotohanan, they're just full of themselves. Napupuno lang sila ng mga sarili nilang kaisipan sa pagmamataas dahil sa karunungan ng tao na kanilang sobrang pinapahalagan. At ito po ay nakikita sa kanila pong pamumuhay, sa makalamang pamumuhay nila, sa kanilang paninubugho at pag-aaway-away sa isa't isa. Sa talatang 8, sa pagpapatuloy, sabi niya, kayo ay mayayaman na. Parehong kahulugan. Sa kaisipan po nila, ay kanila pong narating na at nakuha na ang sapat na kaalaman at sila ay nakarating na sa sobrang taas na espiritualidad, kaya naman sila ay umaakto, kumikilos, na para bang wala na silang pangangailangan. May kukumpara po natin sila sa mga taga-Laodicea. Sa Apokalipsis chapter 3 verse 17, sabi ni Apostol Juan, sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman na, at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabag-habag, maralita, bulag at hubad? They thought. And so they thought. Kala po nila nakarating na sila sa napakataas na espiritualidad. And then, sabi ni Apostol Pablo sa talatang 8 muli, kayo ay naging mga hari ng wala kami. Ito yung climax, yung rurok ng 30 metaporya or metaphors. Una, sila ay busog na at hindi na nangangailangan ng higit pang mga pagkaing espiritual. Ikalawa, narating na nila ang rurok ng espiritualidad. Sila ay mayayaman na. Ito naman pong ikatlo, sila ay mga naghahari. Ibig sabihin, kumikilos po sila na para bang wala na silang pangangailangan pa sa patnubay, gabay, payo, instruksyon, direksyon mula sa mga tagapagturo o mga otoridad nila sa iglesia. Yan po ang nakakalungkot na estado ng kaisipan at ng pag-uugali ng mga taga-Korinto. Iniisip nila, umaakto sila na para bang sila ay wala ng pangangailangan.
at ganap na nga sila sa espiritualidad. Sa maghuhuli, nasabi na lang ni Apostol Pablo, ibig ko sanang kayo'y maging hari, upang kami rin ay maging haring kasama ninyo. Kung para sa akin po, parang buntong hininga ni Apostol Pablo ito. Parang it's more of a sigh and a wish. Nakatingin po si Apostol Pablo doon sa future kingdom, sa paghahari sa hinaharap. Kung saan, totoo naman po, sa hinaharap po natin ay bababa ang Panginoong Hesus, maghahari physically sa mundo, kasama ang mga hinirang. Pero lalo pa pong napagdidiinan, it only underscores ang katotohanan, wala pa tayo sa paghahari na yun. Wala pa tayo sa future kingdom na yun. Kaya naman, kung wala pa tayo doon, hindi pa po tayo mga ganap, kailangan natin ng higit pa na paglago. Hindi pa tayo nakararating sa kaganapan ng ating spiritualidad at pananampalataya. Kailangan pa po, kulang pa po tayo. Mga kapatid, ang pagmamataas ay ang eksaktong kalaban, kabaligtaran ng pagpapakumbaba at Kristyanismo. Ito po ay nakagugulo sa pagkakaisa ng mananampalataya. Kung hindi po tayo mag-iingat, tayo po ay babagsak, mapupunta sa parehong sitwasyon ng mga taga-Korinto. Kaya naman, ang hamon po sa atin ay patuloy na manatili sa kung ano ang nasusulat sa Biblia. Kung ano ang nakasulat. At tayo po ay dapat mapaalalahanan na lahat ng meron po tayo bilang mga Kristiyano, wala pong nagmula sa ating sarili, mga kapatid. Lahat ng meron tayo, kaligtasan, even the church and the ministries, mula po ito sa biyaya ng Diyos. Dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Kaya marapat lamang na patuloy po tayong umasa, dumepende sa Diyos at hindi po sa ating mga kaalaman, sariling kaalaman at kakayahan. Ikalawang punto, ang pagpapakumbaba para kay Kristo ay dapat tularan. Sa talatang siyam, makikita po natin na dapat maging handa na ituring ang sarili na pinakahuli sa lahat. Sabi ni Apostol Pablo, kung papansinin po natin sa unahan ng talatang siyam, sapagkat iniisip ko. Ito pong sinabi niya na ito ay nagpapakita ng mapagpakumbaba na pagtanggap ni Apostol Pablo kung sino siya sa mga susunod niyang sasabihin. Ito ang kanyang pananaw sa kanyang sarili at sa iba pang mga tagapagturo, mga pinuno sa iglesia. Ano ang sinabi niya? Sabi niya, kaming mga apostol ay ipinakita ng Diyos na kahuli-hulihan sa lahat, kagaya ng mga taong nahatulang mamatay. Ito pong larawan na ito ay isa pong larawan na kung saan mayroon pong matagumpay na general mula sa labanan at ang gagawin po niya ay magpaparada po siya sa lungsod, prosesyon, ipaparada niya ang kanyang katagumpayan sa kanyang lungsod. At sa kahuli-hulihan ng parada, alam niyo po kung sino ang mga naroon? Ang mga naroon ay ang mga bihag mula sa labanan. Itong mga bihag na ito, matapos ang parada, ay kanilang dadalhin sa isang arena na kung saan ay ipapalaban nila sa mga hayop, mababangis na hayop. At syempre, mapapakain sila sa mga mababangis na hayop. Yung mga bihag na ito. Sabi ni Apostol Pablo, para kaming iyon, mga bihag, nasa kahuli-hulihan, hinihiya at nakatakda na mamatay, handang ipakain sa mga mababangis na hayop. At ito po ang kamangha-mangha,
It is God who has set this for them. Ang Diyos ang nagtakda nito para sa kanila. Sa ikalawang bahagi ng verse 9, sapagkat kami ay naging panoorin ng sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Itong mga nangyayari sa mga kila Apostol Pablo at sa mga kasamahan niya na pagpapahirap, pinapanood ng mapanghamak at mapangtuyang mundo. At yan po talaga ang naganap sa mga apostol. Yan po talaga ang naganap sa kanila habang kanilang ginaganap, habang kanila pong pinufulfill ang dakilang komisyon, ang pagpapalaganap ng mabuting balita hanggang sa dulo ng mundo. Ang iba po sa kanila ay ipinako, pinugutan ng ulo, binugbog, binato hanggang sa mamatay, pinagtatawanan habang ginagawa po sa kanila mga bagay na ito. At ito ang bagay na itinakda ng Diyos para sa mga apostol, para sa pangalan ng Diyos at para sa mabuting balita. Ito po ay lubusan na nakapagbababa, very humbling and humiliating, nakapagpapahiya. Subalit, niyakap po ng lubusan ng mga apostol. Ipinamuhay po nila ito. Dinaanan po nila ito. At sa kaisipan ni Apostol Pablo, ang mga pahirap na ito ay panandalian at magaan lamang na siyang magiging resulta ng kaluwalhatian, walang hanggang kaluwalhatian na hindi natin maikukumpara sa kalangitan. Ayon sa 2 Korinto 4:17, niyakap nila at sa kanilang pananaw, sa kanilang kaisipan, ay hindi po maikukumpara ang paghihirap na ito sa daranasin nilang kaluwalhatian sa langit. Ngayon ito po ang eksaktong kabaligtaran ng mga taga-Korinto, ng kanilang mapagmataas na paningin sa kanilang mga tagapagturo at sa kanilang mga sarili na atin ang tinalakay kanina. At hayaan niyo pong sabihin ko rin ito sa ating lahat sa hapon pong ito. Yan din po ang eksakto na kabaligtaran ng namamayagpag, sikat na sikat sa panahon natin ngayon na tinatawag na health and wealth, prosperity, gospel. Kung saan ang mga tagapagturo na magaling manghikayat, magsalita, kung minsan, hindi lang minsan, funny, nakakatawa, hindi boring, hindi kagaya ngayon. Tinatawag na mga powerful preachers, kabaligtaran ng mga pinagdaanan ng mga apostol na mapagpakumbabang buhay para sa mabuting balita. Sila ay pinaparangalan at hinahangaan. Sa definisyon nila na mga magagaling manghikayat, charismatic. Subalit kung ating talagang sasaliksikin ng mga tinuturo, ay wala talaga sa Biblia. Mga sariling karunungan, pamamaraan, at kagalingan sa salita ang sinasabi. Na siyang umaapila sa makalaman, sa laman ng tao. Makasarili, makamundo, nagtataas sa sarili, kayamanan ng mundo, pagpapasarap sa sarili. Tayo po ay dapat mag-ingat at maging mapagmatyag sa ganitong uri ng kaisipan. Hindi po yun yung halimbawang ipinakita nila Apostol Pablo. At sa verse 10, sabi niya, maging handang ituring na hangal. Or ang makikita natin, maging handang ituring na hangal, mahina at walang karangalan para kay Kristo. Hindi lamang sila nagmamarcha patungo sa kanilang kamatayan na siya namang itinakda sa kanila ng Diyos, subalit ito pa ang turing sa kanila.
Ito po ang kaisipan ng mundo sa mga kila Apostol Pablo at sa mga kasama niya. Una, mga hangal. Mga hangal sa kanilang sariling mga mata. Bakit? Maaaring magbigay po tayo ng dalawang dahilan kung bakit hangal ang turing ng mga makamundo kila Apostol Pablo. Una, dahil sa nagdurusang tagapagligtas. Para sa kanilang Mesiyas na nagdurusa. Hindi maintindihan ng mundo kung paanong ang tagapagligtas ay namatay. Hindi niya mailigtas yung sarili niya. Ililigtas niya pa ba ang iba? Hindi po ito maintindihan. Sa mata ng hindi mananampalataya, Hudyo o Hintil, ang kamatayan ay talagang kabiguan lamang. It's just defeat. Kaya hindi po matanggap ito. Ikalawang dahilan kung bakit hangal ang turing sa kanila ay sapagkat inalay nila ang buhay nila para sa namatay na tagapagligtas. Namatay na nga yung tagapagligtas, sila mismo pinapahirapan din. Kaya hangal ang turing sa kanila. Kaya nga sa mapang-asar na salita, sabi ni Apostol Pablo sa kanila, kayo ay marurunong kay Kristo. Kayo ay marurunong kay Kristo. Ito ay sapagkat nakukompromiso nila ang kanilang pamamaraan o sumasang-ayon sila sa takbo at kalakaran ng mundo na kung saan ang pinapahalagahan ay karunungan ng tao. Kaya ang tingin ng mga nakapaligid sa kanila, wow, ang gagaling din nila. Subalit, sa katotohanan ay kapos na kapos sa espiritualidad. And then sinabi ni Apostol Pablo, kami ay mahina, ngunit kayo ay malalakas. Si Apostol Pablo at ang kanyang mga kasama ay tinuturing na mahina dahil sa mensaheng daladala nila. Ang kanilang mga pananalita ay kasuklam-suklam. Hindi po sila magagara na magsalita. Subalit ang mga taga-Korinto ay nasanay sa magagaling, mahusay na tagapagsalita. And then sinabi niya, kayo ay mararangal, ngunit kami ay walang karangalan. Kaya sila naging marangal sa paningin ng mga hindi mananampalataya dahil po sila ay nakikisama sa kanilang pamamaraan. Sa pagpapahalaga sa karunungan ng tao. Habang ang mga apostol, ang tunay na kalagayan nila, sila ay hinahamak. Sila po ay hindi pinaparangalan dahil sa mensahe ng krus. Mga kapatid, hindi po ito tunay lamang, hindi lamang ito totoo sa mga apostol. Bagamat ang dinanas nila ay sobrang tindi, subalit ito rin po ay totoo sa ating lahat na mga mananampalataya ngayon. Ito rin po ay totoo kung ating pinangahawakan ng mensahe ng krus, kung ating itinatatwa din ang pamamaraan ng mundo. Ang mundo ay palaging kokontra sa atin, sa iglesia. Kaya dapat po nating pakaisipin palagi na hindi tayo mamahalin ng mundo. Ulitin ko po, hindi tayo mamahalin ng mundo. Kung nagnanais tayong mahalin ng mundo, gagayahin lang po natin ang mga taga-Korinto na sumasang-ayon sa pamamaraan ng mundo. Mga kapatid, wag po nating hanapin ang pagsang-ayon o approval, ang kasiyahan ng mundo. Sa halip, tayo po ay magpakumbaba at magpakumbabang tanggapin kung ano ang itinakda ng Diyos para sa atin. Kahit na ito po ay mga ngahulugan na tayo ay pagtawanan at ituring na mga hangal. Sa talatang
13 hanggang 11, makikita natin na maging handa tayo dapat sa itinakdang paghihirap at pag-uusig. Mas marami pa pong halimbawa ang ibinigay ni Apostol Pablo sa mga talatang ito, sa kanilang mga naranasan bilang manggagawa ni Kristo at talagang kabaligtaran ng pananaw ng mga taga-Korinto. Sabi niya sa talatang 11, hanggang sa oras na ito po ay nangangahulugan na ang nararanasan nilang paghihirap ay tuloy-tuloy. Habang sila po ay nagmiministeryo at naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po ito isang one-time event. It's not just a one-time event. Naghihirap ako ngayon, yung the rest. Nasa luxury hotel po sila. 5-star, ano bang pinakamataas? Sorry. Hindi po yun. Ito po ay tuloy-tuloy nilang nararanasan sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya, kami ay nagugutom, nauuhaw, mga hubad, binubugbog at walang tahanan. Mga kapatid, ito ang kahulugan ng pagsunod kay Kristo. Ito ang kahulugan ng pagsunod kay Kristo. Para sa Kanya at para sa mabuting balita, sila Apostol Pablo ay nagtiis ng hirap. Ibinigay nila ang kanilang comfort para sa pangalan ni Kristo. Nagsimula po siya mula sa mga basic needs, kagaya ng pagkain, tubig, pananamit, at tahanan. Mga kapatid, totoo po, na kahit na itong mga pangunahin na mga pangangailangan, basic needs ng isang tao ay maaaring alisin o hindi palaging available para sa mga manggagawa, para sa mga Kristiyano. Kila Apostol Pablo, ganun po ang kanilang naranasan habang kanilang iniaalay ang kanilang buhay. Excuse lang po. Kung ano, ang naisin ng Panginoon ay kanila pong tinanggap para sa kanila. At ito ang ninais ng Panginoon na kanilang pagdaanan at tinanggap naman nila. Mga kapatid, hindi po dapat ito nakagugulat sa atin. Alam niyo po kung bakit? Ang ating Panginoon mismo, our Master and Lord, ito ay kanyang pinagdaanan. Hindi po siya nakaranas ng karangyaan or luxury habang siya po ay nandito sa mundo. Mateo 8:20, sinabi ni Jesus sa kanya, may mga lungga ang mga asong gubat at mga ibon sa himpapawid, ay may mga pugad, ngunit ang anak ng tao ay walang mapanghihigaan ng kanyang ulo. Ay tiniran po siya palipat-lipat ng lugar kung saan siya magtuturo at walang magarang hotel na tinuluyan ng Panginoong Hesus. And then sinabi ni Apostol Pablo, sila ay binubugbog. Ibig sabihin lang, nakaranas din po sila ng pisikal na pananakit. Mismong si Apostol Pablo, ilang ulit siyang binugbog para sa mabuting balita. Ito po ang kahulugan ng pagsunod kay Kristo. Nakabaligtaran sa kaisipan ng mga taga-Korinto. Hindi po sila nakaranas ng anumang luho. Dahil ang Panginoong Sus mismo, hindi rin naranasan po ito. Verse 12, kami ay gumagawa sa pamamagitan ng sarili naming mga kamay. Totoo po ito. Sa Gawa 18, verse 3, makikita po natin ang Apostol Pablo na nagsabi, siya po ay naging tagapaggawa ng tolda. He was a tent maker. Bakit? Anong masama sa pagiging paggawa ng tolda or pagiging tent maker? Anong masama dito? Alam niyo po ba na ang mga Griego, para sa kanila at for some, sa mga ilan na taga-Korinto na iimpluwensyahan ng karunungan ng tao, para sa kanila, manual labor, mabibigat na pagtatrabaho, pangmababang uri ng tao yan.
para lamang sa mga alipin yan. Yun yung sitwasyon ni Apostol Pablo at ng mga kasama niya. Taliwas sa kaisipan ng mga taga-Korinto. And then second half ng verse 12, sabi pa ni Apostol Pablo, bagaman nilalait kami ay nagpapala, bagaman inuusig ay nagtitiis kami. Isa na namang mapagpakumbaba na estado na ehemplo mula kay Apostol Pablo. At yan din po ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Juan 15 verse 18, kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapuotan nito bago kayo. 15:20 ng Juan, alalahanin ninyo ang salitang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi hihigit na dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako ay kanilang inusig, kayo man ay kanilang uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ay inyo man ay tutuparin din nila. Kung ano ang dinanas ng ating Panginoon, daranasin din natin. Subalit, sa kabila ng pagpapahirap na ito, nanatili ang mga apostol na sumusunod sa bilin din naman ng Panginoong Hesus. Mateo 5:44, ngunit sinabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Hindi po sila gumanti. Hindi po sila gumanti ng masasamang salita at mga mapanakit sa mga lumalaban, kumakalaban sa kanila. Sa halip, naging pagpapala pa nga sa kanila, sa mga tumutuya sa kanila. Patuloy pa rin nilang ipinahayag ang mabuting balita. Ito po ay talagang matinding rebuke, pagtutuwid sa mga taga-Korinto. And then verse 13, bagaman mga sinisira ang puri, kami ay nakiusap. Yung kanila pong mga pangalan ay sinisira ng mga kumakalaban sa kanila. Subalit ano ang kanilang tugon? Nakikiusap. Maaaring may dalawang patungkulan po ito. Una, nakikiusap sila sa Diyos na patawarin ang mga umuusig sa kanila. Pangalawa, maaaring nakikiusap sila sa mga umuusig sa kanila na magsisi sa kasalanan. Ano man po doon, ating makikita na hindi sila gumanti ng anumang mapanakit sa mga kumakalaban sa kanila. Ito po ay matinding pagpapakita ng pagpapakumbaba sa parte nila Apostol Pablo at ng mga kasama niya. Maaaring inisip na lang sana nila, kung ako ganun din, iisipin ko na lang, bahala kayo, huwag kayong tumanggap ng mabuting balita, mapupunta kayo sa impyerno. Ako lang po yun. Subalit hindi nila ginawa. Patuloy pa rin nilang ibinahagi ang mabuting balita sa kabila ng pag-uusig sa kanila. Ibinahagi pa rin nila ang biyaya at habag. Habang itong mga taga-Korinto, busog, mayaman, at nagahari, ang mga apostol naman ay nagdumaranas ng hirap. At ito pa ang sabi niya sa ikalawang bahagi ng verse 13, kami ay naging tulad ng basura sa sanlibutan, dumi ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Ito pong larawan na ito, dumi, basura. Umabot na sa pinakamababa ang pagpapakumbaba, the bottom ng mga apostol. Tinuring silang basura at dumi. Yung basura, pumapatungkol po yan sa dumi na kinayod mula sa maruming bagay. No? Kung meron sa bahay na, ayaw ko masyadong, baka mag-imagine po tayo at maduwal. Kung merong anong madumi sa bahay na kinakayod, yun po yung dumi, yung basura na ito. Yung dumi naman, galing po yan sa pinunasan. No? Maaaring ang example o halimbawa nito para ma-picture po natin ay yung ating kawali na may nasunog sa ilalim, yung
dumi po doon, yung nasunog na yun, yung itim na bahagi nun, pag pinunasan, yun ang tinutukoy po nitong salitang dumi na to. Sabi ni Apostol Pablo, yun kami. Tinuring kami na mga basura at dumi. Tinuring kami ng mundo ng mga basura at dumi. Bakit? Dahil sa mensahe ng krus. Para sa Kristo na namatay sa ikaliligtas natin. Mga kapatid, kung atin ding pinangahawakan ng salita ng katotohanan, ang mabuting balita, ito ay katotohanan hindi lamang kay Apostol Pablo, maging sa atin din. Iyan din ang itinuturing sa atin ng mundo. Yan din ang pananaw sa atin ng mundo, basura at mga dumi. Wala talagang puwang, wala talagang lugar sa kalipunan, sa iglesia, ang pagtataas, pagmamataas. Kung gagawin po natin ito, tayo ay parang mga taga-Korinto. Sa pagwawakas, kung ikaw ay nasa kabilang panig ng mga pinag-uusapan natin ngayon, if you're on the other side, kung ikaw ang nagtatawa sa mga sumusunod kay Kristo, kung iniisip mo na ang lahat ng ito ay basura lamang at walang halaga, at lahat ng ito ay pag-aaksaya lamang ng oras, walang patutunguhan, o baka iniisip mo na, kaya ko namang makapunta sa langit, pakabait ako, baka relihiyoso ako. Kung ikaw yan, na nag-iisip ng ganyang paraan, hayaan mong bigyan kita ng babala. Here's a warning. Sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 1:19, sapagkat nasusulat, aking wawasakin ang karunungan ng marurunong at ang pangunawa ng mga matatalino ay aking bibiguin. Mga kapatid, hindi ko maisip at ayokong isipin na ako ang magiging tagatanggap or recipient ng pagwawasak na yun. Pero sigurado pong mangyayari ito. Darating ang panahon na wawasakin ang karunungan ng tao at sila na nagtitiwala sa karunungan ng tao ay paparusahan ng Diyos. Kung saan ang araw na yon, at pagdating ng araw na yon, ay makikita ng lahat na walang ibang dapat itaas, paluwalhatian, papurihan, both now and eternity, kundi si Kristo. Tanong, nagpakumbaba ka na ba? At isinuko mo na ba ang iyong sarili sa ating tagapagligtas? Tagalog nung isang linya sa awit kanina, Mateo 11:28. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na mga nabibigitang lubha, at kayo ay aking pagbibigyan ng kapahingahan. Yan po ang open invitation sa atin upang isuko natin kay Kristo ang ating sarili, magpakumbaba sa kanyang harapan. Mga kapatid, church, mga banal sa GFC Alabang, upang mapanatili po natin ang pagkakaisa, maiwasan. For sure, sabi kaninang umaga, sa lahat ng iglesia, hindi immune sa kasalanan ng pagmamataas. Palaging meron, palaging may atake si Satanas. Kaya nga, para atin itong maiwasan, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang marunong sa kanyang karunungan at huwag magmapuri ang makapangyarihan sa lahat ng kapangyarihan, kanyang kapangyarihan, huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi ang nagmamapuri ay dito magmapuri na kanyang nauunawaan at nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob, ng katarungan at ng katuwiran sa daigdig.
sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Sabi ng hymn writer, Isaac Watts, not to our names, thou only just and true, not to our worthless names is glory due. Thy power and grace, thy truth and justice claim, immortal honors to thy sovereign name. Soli Deo Gloria. Sa Diyos lamang ang papuri at pagtataas, hindi sa ating mga tao. Ilang paalala po para po sa ating church life. Hindi po tayo tuwing linggo lamang nabubuhay. Within the week, meron po tayong Bible studies. So, on Thursday, sa Webes po, PDF 242, Prayer, Discipleship, and Fellowship. Yan po ay dito po sa GFC Center at 7 p.m. po ang simula. And Men of the Word, sa Friday naman po, May 31. Dito rin po yan sa GFC Center. Pwede po kayong pumunta kahit 6 p.m. At sa Sabado, Women of Grace, Bible study para po sa mga kababaihan. Kung ikaw ay babae, welcome ka po sa Bible study na to. GFC Center at 9 a.m. Youth Bible study naman, susunod po at 3. Ganap na ikatlo ng hapon. Dito pa rin po, sa Sabado pa rin. And sa ika-6 naman ng gabi, or 6 p.m., dito pa rin po sa Sabado, GFC Center. Okay. See you po sa mga Bible studies na yan, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Panginoon, hindi nga po kami perpekto at maaaring may tukso o makapasok ang kasalanan ng pagmamataas individually or sa amin sa kalipunan, Panginoon, corporately. Panginoon, ang dalangin namin sa gabay at patnubay ng iyo pong salita at ng banal na Espiritu, paalalahanan niyo po kami, Panginoon, na lahat ng ito ay mula sa iyo. Lahat, Panginoon, ng meron po kami ay mula sa iyo. Ipagpasalamat po namin ito, Panginoon, sa iyo. Sa darating na mga araw, sa mga paaralan, sa opisina, sa tahanan, itaas ka po naming Panginoong Hesus. Ikaw ang aming pag-usapan, ikaw ang aming palagi ang isipin, palagi ang ipahayag. Nawa nga po, Panginoon, ay lahat kami bilang mga mananampalataya ay patuloy na magpasakop, magpakumbaba sa iyo. Tulungan mo po kami na gawin ito, Panginoon. Hindi lamang ngayon, kundi hanggang sa dumating ka, aming Panginoong Hesus, at dumating ka na nga nawa, Panginoong Hesus. Salamat po sa iyo at sa iyo ang kapurihan. Pakabalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Pagpapala sa ating Panginoon. Amen.